si 6'2", Kit Kilatis Lagare. Oh, no? Mary Grace, ikaw ba ito? Ang tanong, may konkretong panukalang batas po ba kayo para tuldukan ang korupsyon? Tama-tama, kanina nagkaroon ata ng parang corruption summit na dinaluhan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Oh. Para po kay Attorney May Luke. pasamit pa, ha? Summit pa. Go ahead. Para po kay Attorney Luke, ano po ang, sa tingin ninyo, ang pinagmumula ng korupsyon sa ating bayan? Ang pinagmumulo ng korupsyon, siyempre yung pamamayagpag ng political dynasties. Kapag ikaw ay isang parang hari na dyan, sa local areas na yan, gustong-gusto mong manatili sa pwesto at ipapamana mo ito sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga apo. At para gawin mo yon, kailangan mo talagang mangurap. Kailangan gamitin mo ang public funds na parang private bank account mo. Kasi that's the only way na ma-establish mo at ma-maintain mo ang political dynasties. Ang political dynasty, yan din ang rason kung bakit merong electoral fraud. Dahil para ma-maintain ang kanilang kapangyarihan, kailangan nilang talagang mandaya sa eleksyon mula sa presinto hanggang mismo sa COMELEC. So, malaking bagay kung matigil na natin ang pamumuno ng mga political dynasties na yan. Diyan magkakaroon ng kahit papano accountability para ang mga public funds natin ay hindi gagamitin sa parang pansariling interest ng mga political dynasties na ito. Kaya nga meron tayong issue ng confidential funds, di ba? Ni Sara Duterte. And that's a problem really of corruption. Sino ba si Sara Duterte? Sino ba si Rodrigo Duterte? Yan ay mga miyembro ng political dynasty, kingpin yan sa Davao. Alright. Kong Manoy. Sa akin, maliwanag na dahil sa korupsyon, napakarami po ng mga dapat sa taong bayan hindi napupunta. Pero magsimula po ito dapat sa taong bayan din. No? Kasi lagi ko sinasabi sa akin po pag-iikot, sinasabi ko lagi, napakabait po kasi natin lahat. Tingnan na lang ninyo kung gaano tayo magpasalamat, halos lumuhod, halos dilaan natin yung, sorry for the word, yung tumbong ng isang politiko na nagbigay sa atin ng konting ayuda. Pasalamat tayo ng pasalamat. Hindi man natin alam na ito pera ng pera ng taong bayan. Yung konting natanggap mo, ilang taon mong pagbabayaran sa pamamagitan ng buwis. Yung pong may maririnig pa ako na mabuti nga nakarating pa, mabuti nga nabigyan pa ako. Okay lang ba sa atin na makatanggap ng 2,000? Alam naman So, dapat natin, singilin na ng taong bayan. alam natin na 3,000 yung ninakaw. Okay lang ba na magnakaw? Basta meron lang mapunta sa'yo. Magsimula po sa taong bayan. Kailangan mamulat na po, maningil tayo. Ganito bang lipunan ang